Eksakto en punto. Alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi raw po lahat ng senador ay makikitsacha. Sa kabila ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na tanging economic provisions lamang ang babaguhin sa saligang batas. Ayon kay Senator Cynthia Villar, posibleng mabasura ang tsacha sa Senado dahil may 7 senador kabilang ang kanyang sarili at 4 na kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos ang bumoto laban sa panukalang amyendahan ang ilang probisyon sa ekonomiya ng konstitusyon. Ano raw? Ang ilang probisyon sa ekonomiya. Laban? Tapos, Laban? Laban siya. Bumoto laban? Laban. Ang pahayag ni Senator Cynthia Villar ay kumukumpirma sa naunang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na may mga senador, hanggang 8 senador ang nagdesisyon na nga na laban sa resolution of both houses. Sa halip na amyendahan ang konstitusyon, sinabi ni Senator Villar na nais ng mga negosyante na kanyang nakausap na pagtuunan ng pansin ng gobyerno Ang alin? ang pagpapadali Nang ano? sa proseso Nang ano? ng pagninegosyo. At Ayoko na. Napagod na ako. at bawasan ang katiwalian. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito na Friday! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? How's your weekend? How's your weekend? Nakapag-recharge ba? Ayan. Yun. Marami tayong mga nakakausap na iba talaga ang dating ng weekend. Ay, iba talaga. Kaya gusto nila everyday is a weekend. Yan. Everyday is a Friday. Yan. Yun ang dahilan niya. Yun na yun. Sa mga nagtatanong dyan, lalo na yung mga bago nating taga-subaybay, it's actually Wag na kayong- an extra push. Yan. Extra kick. Pakiramdaman nyo lang. Subukan nyo lang. Ha? Na banggitin nyo lang yung kayo lang sa inyong sarili. Sabihin nyo nga Friday. 1, 2, 3
Friday. Oh. Yeah. Di ba? Nangingiti kayo? Di ba nangingiti kayo? Yun lang yun. Walang ibang problema dyan. Kumusta ang mga sumusubaybay sa dulang pinamagatang Iwan Taguig? Akin ang Makati. Hindi pa pala tapos yan, kumbatsero. Meron na namang sumulpot na panibagong, ito ba yung flashpoint na tinatawag? Flashpoint? Kaya naman ang mga kapulisan natin, ang hepe ng Taguig Police at Makati Police ay nagkita dyan sa lugar na yan. Pare hindi tayo magkaaway Pare. Ayan. Ano ba yung park na yun? Ano ba nandun? At yung ba nakapasyal ka na ba doon? Hindi pa, kumbatsero Nung bang ikaw ay madalas dyan sa lugar na yan at nagkikipag-date? Nagawi ka ba doon? May binabanggit ka sa akin dati kasi dyan sa may Guadalupe dati. Doon ba malapit yun? Memorial Park lang yung napunta ko mapunta. Hindi naman, ang kinukwento ko naman nung binata ka pa, kumbatsero. Natatandaan ko lang parang nabanggit mo sa akin dati na merong magandang lugar dyan. Yun ba yun? Ang napupuntahan ko dati, kumbatsero, FTI. FTI, malayo-layo yun. Sa Taguig yun, Doon na yun sa talagang parte na ng Taguig yun. Malapit, meron din doon Muslim community doon sa Maharlika. Yan mismo. Totoo. Pero ito, dyan daw ito sa JP Rizal. Malapit lang pala Diyan lang pala. Malapit lang kaya sa EDSA yan. Mamaya ho ay kukuha tayo ng situationer dyan at bakit ba? Mo yung park ngayon ng pinag-aawayan, Ito kayang park na to, meron bang, ang tanong nga dun, meron ba talagang namamasyal dyan? Meron bang at may caterpillar ba dun? Ayan. May chubibo ba ron? Okay, may swing ba dyan? May swing ba man lang may dyan? May swing ba dyan? O kaya siso? Siso. Di ba? At para yan pag-awayan ng ganyan ng Makati at Taguig. Saka yung naalala kong batsero at gusto ko nga sana mangyari to na ang mga maliliit na plaza sa mga barabarangay gawing mini park. Tapos yung exercise, yung kung saan pwedeng mag-ehersisyo mga matatanda, magaganda yan. Mga bata, may mga marami sa kung lang sa atin, sa Canada, sa Canada, di ba? Di ba? Sa kabila doon park. Sa atin din sa Singapore, kumbatsero. Ganun ba? Ganun na rin. Kakapranggot lang ang lupa ng Singapore. Kakapranggot lang, pero may mga lugar sila, pag tinawag na open space, pwede na yan. Naglalaan sila ng ganun lugar. Ayan. Kaya lang, ngayon ay sarado ho yan. May mga na-trap daw sa loob ng mga empleyado ng Makati City Hall. Mamaya alamin natin ang kanilang sitwasyon. May mga na-trap daw na ipis dyan at daga dyan at surot dyan sa airport. Ganun ba? Na-aresto na ba yan? Palagay ko, yun yung nung huling bumiyahe si Deo, naiwan. Yung bubuit. Lumaki na. Naging, ano tawag doon? Naging sinlaki na ng pusa Ang laki Nakita nyo ba yung video na yon? Pakita mo nga, Yuel. Mother. Ayan namamasyal sa kisame. Paki-zoom out mo para makita. Paki-zoom out. Ayan. Ayun Tingnan mo nga naman yung daga na yan. Saan kaya biyahe niyan? Baka baka mainstay na yan. Mainstay. Residente na ng baka naiya. Residente na yan. Alam mo, sabi ko nga ito, lagi kong binabanggit kong batsero Kahit na gaano pa kalinis ang isang establishmento, kapag may daan papunta sa establishmento na yon ng mga daga. Ayan. Totoo yan. Kahit na sobrang galing ka pa, hindi ubrang may 100%. Kahit malinis Kahit malinis. Lalo na nga kung batsero, kung meron kang kapitbahay. Yun, may diba? kapitbahay ka. Ito, bibigyan lang ako ng example sa restaurant kung batsero. Kahit na every week nagpapa-pest control ka, may rodent management ka. Kung ang kapitbahay mo ay malapit sa creek o kaya squatters area o kaya sa laula. Yun. Nako.
Ikaw na malinis. Pupunta. Mamamasyal sa lugar mo yan. Mamamasyal sa iyo yan. Oo, sasabihin yan kumusta kaya dito sa Katonying? Totoo kayang masarap ang pancit ni Nanay Benny? Matingnan niya. Ayun. Ganun na mangyayari. Parang dito rin. Anong terminal ito? Ito yate Terminal 3 Terminal 3. Terminal Ayan, 3. Malamang galing sa Terminal 1 yan Gusto pwede. niyang makita ang sitwasyon sa Terminal 3. Pwede. Totoo nga kayang maganda ang Terminal 3. Oo, di ba? Ayan, ang laki Laki, timo. Sus Mario Josep. Hindi nga yan, hindi yan yung bubwit ni Lakay, ni Deo. Deo yan, Ito malamang ay yung hari ng bubuwit ito. Ang laki. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ating Annabel Tapalya, magandang morning. Kagabi pala nag-text pa si ka Annabel at itinetext yung nangyari kay Jacqueline Jose. Pareho pala tayo Ako Mario Jose, positive. ano ba nangyari doon? Nadulas daw? Ganun ang May mga initial report Initial report dahil ang kasambahay daw ay umuwi. Hindi siya na lang mag-isa sa bahay. Oo. Dahil wala nga palang kasama Walang sa bahay. kasama sa bahay. Yun. Dahil may mga ganun. tumatawag daw, may nagte-text naman, hindi raw sumasagot. Kaya ipinasya ng mga kamag-anak na puntahan dun sa bahay. Ayun, natagpuan niya. Na maring ilang araw ng patay. Mga maring 2 days na raw. Ayun, nakikiramay po tayo sa mga kamag-anak. Si Jacqueline Jose, di ba multi-awarded napakagaling na actress yan? Kumbatsero. Yan yung actress na pagka umarte, para hindi umaarte. Para bang walang effort. Natural. Napaka-natural na walang effort, kumbatsero. Ayan, mamaya abangan mo natin ang mga follow-up dyan. Lalo na, birthday ba ni Morley ngayon? Si Morley Alinio. Ayan, Birthday na ba ni Morley? Yes! Ayan, si Morley Alinio ay birthday ngayon. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin. Hachi, Mr. Jalom Tang, Engineer Tony Nanggel, Lakyam Chapdihun, 6:12 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by at may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, March 4, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Philippine Ports Authority nag-remit ng pinakamataas na cash dividend sa national government. Pangulong Bongbong Marcos target gawin ang Basilan bilang Food Fisheries Production Center ng bansa. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba bukas. Pangulong Marcos dumating na sa Melbourne, Australia para dumalo sa Australia ASEAN Summit. Sa Australia na naman pala si BBM. Nalingat lang kami, andyan ka na pala. Nahilig sa kangaroo ito si BBM Makati Park and Garden na damay sa iringan ng Makati at Taguig. 6 na buwang gulang na sanggol nawawala sa lumubog na bangka sa Zamboanga City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa atin muna ang ACS Good News. gumawa ng isang matinding rebound ang Philippine Ports Authority kasunod ng masamang epekto ng pandemic sa shipping industry sa pamamagitan ng pagre-remit ng mahigit sa 5 bilyong pisong cash dividend sa national government resulta ng tinatawag nitong historic revenue collection performance noong nakaraang taon.
historic. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, ang higit sa 5 bilyong pisong cash dividend ay katumbas ng 58.25% ng net earnings o kinita ng ahensya noong 2023 batay sa calendar year 2023 unaudited financial statements. Sinabi ni GM Jay Santiago na itinuturing itong pinakamataas na kontribusyon sa National Treasury mula nang maitatag ang PPA. Matindi. Ayusin mo yung kwelyo mo. Ayusin. Ako ba? Ako ba mag-aayos? Tayo na. Kaya wala ka palang kwelyo. Oo. Ano daw ito? Pinakamalaking subi. Pinakamalaking subi. Mula nang maging tao ang PPA. Mula pa noong 1974. At nalagpasan nito ang lahat ng mga dividend na na-remit sa gobyerno, kabilang ang dati nitong naitala na 4.4 billion pesos noong 2022. Iniugnay ni Santiago ang record-breaking figures ng ahensya sa mahusay na pamamahala sa pananalapi at mas pinahusay na operasyon ng mga port offices sa buong bansa. Congratulations, PBA, GM. Wala ba tayong barko dyan? Target po ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing Food and Fisheries Production Center ang Basilan mula sa pagiging baluarte ng karahasan at terorismo. Ito po ang pangako ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa bayan ng Sumisip para pangunahan ang Panabang Sikasanyangan Peace Offering Ceremony. Ayon kay Pangulong Marcos, maganda ang kalidad ng lupa sa Basilan, 2 beses ang laki sa Singapore. At konti lang ang tumatamang bagyo na ideal para maging food hub ang probinsya. Na-imagine nyo po ba yung Basilan na laging ang balita natin Abu Sayyaf, kidnapping, karahasan, etc. Ganito pala siya kaganda. Maganda po ang quality ng lupa. 2 beses ang laki sa Singapore. At ang bagyo umiiwas dito. Takot dyan ang bagyo. Takot dito bagyo. Siyempre, takot sa Abu Sayyaf. Malamang. Tsaka yung lupa, lalo na yung mga seafoods dyan sa lugar na yan. Talaga, alam kahit niyo po itanong nyo kay Governor Mujib Hataman, yung mga yung kuratsa. Yung kuratsa ka lobster. Yung Alaskan crab nandyan di ba? Galing, maganda po talaga yung lugar sa yun talaga ang paraan ng progreso kumbatsero Gawin mong mapayapa ang isang lugar. Yun. Tiwala ang Pangulo na oras na mabuksan ang agri-fishery sa Basilan, mapapakinabangan ito ng BARM at ng buong bansa. Yun. The harnessing of its potentials, a land blessed with resources and the people rich in talent, is the key to enduring peace, one that is based on common progress and shared prosperity. Basilan's new role is now the war against hunger. You have a land area twice the size of Singapore, blessed with a rich soil, above all, more or less typhoon-free, which makes you an ideal bulwark in our fight for food security. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos na ngayon ay nasa Australia na naman pala. Nasa Melbourne, Australia. Kung tayo lang yun pagpunta mo doon sa una, hindi ka na muna babalik. Mayroon ka palang lakad pa sa ang pinuntahan niya nung una ay Canberra state visit. State visit yung invitation yun. Pag state visit, gastos ng host country. May diba? gastos. Karamihan doon, gastos ng host country. Pero ito ay ASEAN meeting. Australia ASEAN Summit. Ito naman sa ibang parte ng Australia. Medyo malayo-layo ito mula sa Canberra. No? Malaki kasi ang Australia din. Kaya alam niyo, ang Australia, ito po ay isang kontinente. Di ba? Sa laki niya. Sa laki niya, isa po itong kontinente. Kaiba nga po ang weather, ang weather sa ibang parte ng Australia. Magkakaiba sila. Sa Melbourne, tapos meron pa sa Sydney. Sa Sydney. Isang lugar pang popular sa kanilang lugar. Pero kung kami lang yan ni Yuel, hindi na muna kami uwi. Ako muna. Dire-diretso na kami yan. Di ba, Yuel? Siyempre. Ngayon mainit pa ron. Mainit ba doon? Mainit ngayon. Ako doon.
Ayoko na. Kapag summer dito sa atin, tsaka malamig doon. Ayan, no? Makapunta nga doon pag sabi. Ayusin na natin ang flights. Dahil tama-tama, andyan na si GM Ayan. Eric Ines. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos. Malamig daw, sabi ni Noel Dorosan, malamig po dito sa Melbourne, Australia ngayon. 14 degrees Celsius Aba. ang temperatura, 9:23 ng umaga. Malamig na pala. Ay sa bagay, pa-summer na nga pala dito sa atin eh. Tama, ano. So lalamig na doon. Lalamig. Down under. Pero mukhang nahilig talaga sa kangaroo ang presidente natin. Eto na kumpatsero. Si GM Eric Ines ng NAIA ay nasa linya natin. GM, magandang morning! Good morning, Katunying, Ka-Jerry. Good morning. Opo. Nahuli nyo na po ba yung bubwit ni Deo na nakawala dyan? Oo, nasingitan tayo eh. Oo. Ano po? Go ahead. Sige. Ano po ba 'yon? Ano po bang findings niyo sa investigasyon ninyo? Kasi meron mga ginagawa doon sa may Terminal 3 sa bandang malapit sa Gate 102 kung yung bandang dulo ba? Bandang dulo. Kaso, may mga konting works doon na in progress. Siguro may mga nakatago doon na rodent ayun. May lumabas. Ayan. Kaya kasalukuyan ngayon hanggang kagabi, tuloy-tuloy araw-araw pinapacheck na namin ngayon todo. Meron bang rat hunt operation diyan? may rat hunt. Mamaya Katunying ninitingin ko na yung mga nakakontrata doon na kung ano-ano mga pest control doon sa iba-ibang terminal. Nako, makikiusap din ako sa mga mamaya pag-uusapan namin ulit kasi araw na kami nag-uusap, pagtitignan ko, pati nakikiusap na rin ako dun sa may mga nagtitinda ng pagkain doon na maging conscious na tayo sa ating disposal, no? Tama. Yun. Yun, tapos reviewin ulit namin yung mga na-award na contract nung bago pa ako nakadating. Kaya, paano naman sabi ko, siguro dapat magtulungan tayo dito kasi alam mo, pag may pagkain at saka hindi lang naman ng mga pasahero may dala din pagkain. Kaya nakaka-attract yan ng mga rodents din. Kaya yun ang aming pinapaspasan ngayon. Sa monitoring po ng inyong CCTV, isa lang po ba yan? Isa lang po ba yung na-videohan na nabubwit ni Deo na yan? Oo, Katunying nakunan ito ng halos alauna o medya ng madaling araw. Isa lang yun, pero may kutob ako na siguro pag talagang inungkat namin yung ibang mga parte ng Terminal 3. Mga hindi lang Terminal 3, lahat ng terminal meron tayong makikita dyan. Malamang meron. So, meron yan. So sa habang nag-uusap tayo ngayon na GM ay patuloy na nakalalaya itong dagana ito at subject ng rat hunt operation. Parang gano'n. Rat patrol ngayon doon. Marami pa nang hinahanap. Pati yung mga surot doon. Kasunod naman. Na-tiyempo naman po GM. Kararating nyo lang dyan sa airport. May tatlong ba na ba kayo dyan sa airport? Wala pa, no? Wala pa. Ano naman yun? Upo ko pa lang Kaya nag-review pala ako ng mga kontrata Sabi ko, ano ba naman to? Pero siguro, ano talaga, sabi ko nga, tayo na ngayon nang nakaupo, huwag na tayo magsisihan, magtrabaho lang tayo, ayusin natin. Sabi ko. Yun. Hindi ba meron kayong mga kontratista dyan, yung mga contractor sa pest management? Meron po, Katunying, meron. 4 bawat terminal. Meron. Oo. Iba-iba Kaya gusto namin isang policy na lang. Lahat ng terminal, no? Alam mo naman yun, 4 na terminal yan. At iba-iba naman yung mga kinuhan na nadatnan natin na mga kontrata. Kaya nung isang araw pa namin tinitignan isa-isa. Mamayang hapon, ulit, papatawag ko ulit sila. Alas 2 ang meeting namin, dapat ngayong umaga, kaya nga lang,
Ito, ayusin ko muna yung flag ceremony natin kasi meron tayong mga i-announce, no, dahil ito yung tinatawag naming Mia Day, itong Marso na to. Anyway, maliban doon, marami pa tayo ngayon, araw-araw ngayon titignan, no, yung mga, pati na yung mga uso ng surot naman. Ako, sabi ko. Kaya, ayun, mula alas 7 ng gabi, pag medyo konti ng tao, ilalabas na ulit yung tig-20 na mga, alam niyo yung tinatawag na gang chairs, ano? Yung Opo. tapakan. Yes, opo. Yung bakal po yan, ano? Bakal yun. Kaya nga Itsurang ratan pero bakal. Oo. iba yung ratan, iba Hindi, yung iba pa yun. iba pa yun. Ito yung bakal, kumbatsero, yung pinapakita natin, yan yung may surot. Pero ito yung may surot. Oo, yung bakal. Correct. Nagulat ako dyan eh. Akala ko yung surot, hindi na mamaayos sa bakal eh. Oo nga, ano. Well, alam mo, nung nakita, may mga tinatawag din ng itlog na mahirap daw maayos sa chemical na ginagamit nila. Oo. Tapos, marami nagsasabi na hindi daw galing sa atin, endemic. Pero sabi ko, whether endemic o hindi, tanggalin natin yan. No? Oo. Imported na surot. Oo. Mario Joseph, Okay ano. ba? Imported pa. Dayo pa. Imported ka man o local, tepo ka. Tepo ka. Kaya, medyo kasi mahirap din kasi ang ginagawa natin ngayon, yung sa dami, well, I'm talking of Terminal 3, ano? Yun ang nangyari sa Terminal 3. Every day yan, binababa. Ang problema lang, ang pagbaba niyan ay napakabigat. So every day, pag 20-20 lang na units, ang isang unit ay capable of 4 seats kung nakikita nyo. Medyo mabigat yun. Kaya kada 20, binababa yun, no? Gabi-gabi from 7 and evening up to siguro bandang lampas midnight. Tapos doon, yung isang set doon, actually, natitreat yun ng almost 3 days. No? Sunod-sunod yan. Pagkatapos doon, baba na naman ulit. Medyo mabigat. No? Ginadala namin doon sa isang loading area doon sa likod ng Terminal 3 at doon tinitreat. So, Madugo pala yan. Kumbaga, mabigat din na trabaho, no? Opo, mabigat katingin ka, Jerry. Sa dami ng, yung mismong pinik-check ko nung Thursday pa yata o Wednesday yun, ang total na umaabot na gang chairs, yung gang chairs natin ay 4-seater yun na bakal, no? Actually, pinabilang ko, there are 2,028 units ng gang chairs na 4-seater. Equivalent to about 8,000 plus seats. Yung seats na yan, hindi naman lahat yan ay nakakalat sa yung departure at saka arrival. Yung iba doon nakalagay sa mga boarding gates, ano? Pero yung 200 units na 4-seater na gang chairs, halos 1,000 seats ang nakadeploy dun sa mga levels 1, 2, and 3, and 4 sa Terminal 3. Ngayon, yung 20 units ng 4-seater gang chair ang binababa namin per day. Napaka daming araw na kukonsumuhin nyo dyan. Siguro, para diretsuhan na lang, yung po bang mga uupo ngayon sa mga nakadeploy na mga gang chairs dyan, hindi na madadali ng surot. Kaya nga ganun. Ang ginawa namin, paspasan ngayon, although binababa na kagad, mula araw-araw naman natin ginagawa yun. No? Kaya mahirap, mabigat, ibubuhat. Mabigat nga yun. So ngayon, nung tinitignan ko, ang procedure pala yan, ang ginagawa, ay yung 4-seater na 20 units of gang chair ang binababa every night. No? Tapos yun, itinitreat ng halos 2 araw. Ha? Ganun po? Ganun katagal? Oo. Kasi ang proseso niyan, kapag binabayan, titignan nila kagad yung lalagyan kagad nila ng chemical. Pagkatapos doon ng chemical at lalagyan nila ng parang yung pressurized water,
Tapos ang ginawa ko na ngayon ay pinapipinturahan ko na. So, Oo, yun. meron nang kinalawang no. Oo. Opo. Ano po bang sabi nung contractor nyo sa pest management? Yan po ba kusa lang tumubo dyan? Yan ba may nagbaon pa ng surot dyan para alagaan dyan sa mga gangster? O ano po ang balitan, ano sabi nila? Oo. Alam mo actually, maraming mga theories na sinasabi nila. Merong yung nakita nila, yung dinilis namin yung nakita nila nung isang araw pa last week, parang hindi daw endemic sa atin yung bugs na yun. Maaaring ang mga nagsabi na eksperto doon, sinasabi nila, bit-bit yan ng, yung, alam mo ba, kumakapit pala yung itlog niyan. Oo, ganun nga ho pagkakakilala natin dyan sa mga surot na yan. Surot. Kaya, Sa kung pala kumakapit. kumbatsero, sa ibang bansa pala, naging problema rin sa airport yan. Oo, sa Abu Dhabi raw. Sa Abu Dhabi, talagang namumutik-tik daw. Anyway, GM, alam namin at tinatrabaho nyo na yan at nakakalat na ang inyong mga rat patrol, surot patrol at kung ano-ano pa. Ang mahalaga naman ina-actionan yan. Sa modernization, GM, anong preparation na ginagawa ninyo ngayon? Yung Sa privatization? Opo. Privatization, inaantay na natin yung final na usapan. Very soon, pinapag-aralan namin ngayon and at the moment, yung transition. Siguro maralaman nyo in a few days, magkakaroon na yun ng ating tinatawag na concession agreement na pinapag-aralan. Kasi lukuyan ngayon, na puro meeting ngayon, and hopefully, makikita namin lahat yung mga dapat namin mapag-usapan doon sa bagong concessionaire natin. And soon enough, nangangako naman yung nanalo na marami siyang gagawin. No? Na improvement, magkakatulungan, which is, I think is a very welcome idea kasi dapat talaga tignan na talaga natin maigi. Hindi na po pwede yung ginagawa natin na cleaning, ganun-ganun, ayusin na talaga. Ayusin na talaga. Marami. Nang hindi lang papatsi-patsi. Baka kaya, tinan nyo, mula nung mabalita yung privatization, tsaka naglabasan itong mga ano Andito kami, baka hindi nyo ako pinapansin. Sabi, isama nyo kami sa privatization, sabi ng daga. GM, maraming po salamat sa inyong oras. Magandang umaga po. Okay, thank you very much. Thank you. Katunying, Jerry. Jerry, Katunying, kung mapapasyar ka sa airport ulit, magatid ka kaya ng meeting namin. Pagsakitaan kita. Salamat po, GM. Thank you po. Salamat. Thank you. GM Eric Ines ng NAIA. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Susunod! Tito Boy! Presyuhan sa gasolina at sitwasyon dyan sa Taguig. Pinagagawang parke. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng CS Balita. alas 6:38. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, tataas na naman ang presyo ng gasolina bukas. Sa pagtaya ng Uni Oil, posibleng maglaro sa 50 hanggang 70 sentimos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Maaari namang bumaba ng 30 hanggang 50 sentimos ang kada litro ng diesel at 20 hanggang 40 sentimos sa gaas o kerosene.
Alas 6:43 na umaga, mahupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Dumating na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Melbourne, Australia para dumalo sa Australia-ASEAN Summit bilang dialogue partners. Bago ang summit proper, may dadaluhan ng Pangulo na iba pang opisyal na aktibidad sa Melbourne kabilang ang pagtatalumpati sa Lowy Institute, pagdalo sa business forum na inorganisa ng DTI, paglulunsad ng pinalawak na Victoria International Container Terminal, pakikipagpulong sa Filipino community at mga side bilateral meeting sa ilang leader ng ASEAN. Dapat kasuhan ng plunder ang mga nasa likod ng rice scam sa National Food Authority o NFA. Sinabi ni Sinag Chairman Rosendo So na hindi sapat ang suspension o pagsibak sa mga sangkot na opisyal kung mapapatunayang may irregularidad. Ayon kay Kasendong, nakakadudang ibinenta ang NFA rice sa piling traders lamang samantalang naghahanap ng bigas ang DSWD. Yun! 6:44 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Nawawala ang isang 6 na buwang gulang na sanggol sa lumubog na motor bangka sa Zamboanga City. Ayon sa mga otoridad, nahulog ang sanggol matapos mabitawan ng kanyang ina. Naku po. Nagpapatuloy pa ang search and rescue operations habang nailigtas naman ang 43 pang mga pasahero ng bangka. Overloading ang sinisilip na posibleng sanhi ng trahedya. Maagang naramdaman ng mga magsasaka sa Bulalakaw, Oriental Mindoro ang epekto ng El Nino phenomenon, lalo na sa mga nagtatanim ng sibuyas at bawang. Ayon kay Romel de Guzman, Municipal Agriculturist, Disyembre pa lamang ay naperwisyo na sila ng El Nino at mas lumawak ang pinsala pagsapit ng Enero at Pebrero dahil wala na silang makuhang tubig at natuyo na ang kanilang mga ilog na nakaapekto sa mahigit 500 hektaryang palayan sa Bulalakaw. Binalot uli ng dilim ang ilang bahagi ng Panay at Negros Islands matapos ang nangyaring malawakang power outage sa Western Visayas. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ang power outages ay bunsod ng unplanned shutdown ng 3 units ng Panay Energy Development Corporation na mayroong 318 megawatts na kapasidad. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Antabayanan niyo po ang sitwasyon dyan sa Makati Park and Garden. Meron nga bang garden at merong park sa lugar na yan na pinagagawa ng Tagigat ng Makati? Yan. Andyan sa lugar ang ating RH52 Edniel Parrosa. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 6:46. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number 1. Si Mami at tao lang ang takot sa dalawang to. kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Come on! Ay, sa mga mahilig dyan sa esports, sa mga esports, sumusubaybay lalo na sa NBA. Aba, ito pa lang si LeBron James. Ni LeBron, ano? Nalagpasan na yung aking hinahangaan na si Kareem Abdul-Jabbar. Oo, yung mga hook shot mo. Mga hook shot ko dati, natabunan na ni LeBron James. Si King James na ngayon na ang may hawak ng may pinakamataas na score. Tumuntong na siya sa 40,000. 40,000. At madadagdagan pa dahil patuloy pa siyang naglalaro. Wala pang planong mag-retiro to eh. Oo, siya paano ka naman mag-retiro? 38 na yata yun si LeBron eh. Oo, mahigit 20 years na siyang nasa NBA. Pumasok naman to sa NBA kumbachero pagka-graduate ng high school. High school pa lang. Hindi na nag-college to si ang laki kasi. Ang laki kasi. High school pa lang, ang laki na eh. hindi pa nga natutuli. Lalo na nung matuli.
Si LeBron James po Kaya itong si Ivan natin dito pwede pa to Ivan. Ivan, Asan na si Ivan? Tatangkad pa to Hawakan mo, Yuel, hawakan mo. Huwag mo ipapahawak kay Kong Angel dahil ibang lakad doon. ibang lakad ni Kong Angel. Si LeBron James po ay nag 40,000 plus na. Si ilan bang si Karim, Jabbar ay 38,000 plus lang. 39,387. Nadagdagan ba? Dagdagan. Pati ba nung naglalarong buko na lang siya na isama pa? Yung mga hook shot niya. Siya yung number 1, number 2 si Karim Abdul-Jabbar, number 3 si sino pa yung number 3? Si Karl Malone, kumbachero, si Karl Malone. Tapos pang-5 lang yata si Michael Jordan And then dinagdagan na yung pangalan ni Karl Malone ano na? Karl Malonely. Kasi hindi yun nakakuha ng championship ring yan kahit minsan. Sa NBA. Napakagaling. Sa 76ers. Sa Utah Jazz. Utah Jazz. Pagbutihin nyo Paglalaro at ng kami nasisiyahan naman sa mga laro ninyo. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pangongonsensya, hindi epektibong paraan ng panghihikayat ayon sa pag-aaral. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. 20-20-20 rule kontra computer eye strain, alamin. 2. 4 na minuto na lang, alas 7 na. Ano kayang maiuwi naman ng Pangulo pag dating niya sa kanyang return of the comeback? Return of the comeback. Galing dyan sa Australia. Nasubukan na natin dati yung kangaroo meat. Hindi ako masyadong nasiyahan. Ako man, hindi. Para ako kumakain ng Goodyear. Di ba, sabi sa atin naging peste na raw sa Australia. Sa Australia yung kangaroo. Kaya kinakarne na nila. Ini-steak nila. Ini-steak Pero hindi ko na-appreciate kung batsero. Hindi rin. Hindi rin ko kasi parang talon ng talon sa bibig. Pero nung makakain ako, parang lumakas ako tumalon. Ay, nako.
Mabalikan ho natin yung Makati Park and Garden at nando na sa area ang ating RH52. Meron nga bang park? Meron nga bang garden? Ayan. Meron bang Chubibo? At meron bang Caterpillar? Bakit ba pinag-aawayan? Bakit ba pinag-aawayan? At saka ito nga Gaano ba bang kalaki yan? park na to kung Bachero ay nagagamit ayon sa as kanyang a park as a park and as a ayon sa garden kanyang, bilang kaukulan. pasyalan. Tama, kung Bachero. Para kasing may narinig ako na ito'y ano na lang parang Ginawa ng garahe, ginawa na lang tambakan ng sayang naman ano. Baka yung intindi ng mga taga park. Sige, makapag-park na dito. Park ha. Eto, gawin natin parking. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Sakto, alas 7 ng umaga. Puntahan na natin si RH52 Edniel Parosa dyan sa pinagagawang Makati Park and Garden. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Katunying at Jerry, hindi pinansyon ng mga tauhan ng Makati City Government ang inisyu na notice of closure na pamalang lungsod ng Taguig dito sa Makati City Park and Garden. Sa tapat lamang ito ng UMac, University of Makati. Sakop ito ng Barangay West Rembo, isa doon sa 10 Embo barangays ay binigay na nga ng Korte Suprema ng Jurisdiction sa Taguig City Government. Nakasaad sa notice na pirmado ni Ms. Maria Teresa Veloso, siya yung head ng business permit sa licensing office ng Taguig LGU na nag-ooperate itong parke ng walang kaukulang mayor's permit o business permit mula sa lungsod ng Taguig. Ito ang dahilan kung bakit tinadlak o ikinandado itong kahabaan ng yung mga entrance sa kahabaan ng JP Rizal papasok dito sa may parke mula pa kahapon. Pero ang sinasabi, Anthony at Jerry, ng mga nakausap natin tauhan ng BPLO ng Public Order and Safety ng Taguig, ay hindi naman totoong ikinulong yung mga nandoong nagka-campus sa loob ng mga tauhan pa rin ng Makati LGU hanggang ngayong umaga. Ay may choice naman silang umalis. Yun nga lang, hindi na sila makababalik kapag iniwan nila itong loob ng parke. Kinuha natin syempre yung bahagi o yung side ng kabila, yung Makati City Government. Umarap sila sa atin, Jared Anthony, pero tumanggi na nga magpapanayam. Pero ang sinasabi nga nila ay maghihintay pa rin sila ng order mula sa kanilang kinauukulan. Yung mga nandoon sa loob ng parke na ito, pasukin lang natin sa dilit. Pasilip ko lang yung mismong loob ng parke. Doon sa tinatanong nyo, ano bang meron dito sa park? Ano ito lang yung ito yung pinaka makikita doon sa park. No? Ayan. Tabi na siya ng Pasig River. Yan, yung parke. At may mga puno at may mga linear park na itsura ng gazebo. Pero maliban dyan, ay wala naman din masyadong sasakyan dito. Pagkapat mayroon niyang mga nakaparke ang mga sasakyan, mga nakatambay rito mga sasakyan. Halo rin, may mga sasakyan din dito ng Taguig City Government na nakapasok kahapon bago ikandado itong nasabing lugar. Itong papel, Jerry, na binabagit natin na closure o notice of closure, iniwan lang dito, Anthony at Jerry, sa labas nitong park. Walang pirma. O syempre may pirma ng Taguig pero hindi na-acknowledge ng mga tauhan ng Makati. Tinanong natin yung mga tauhan ng City Hall ng Taguig na nandito sa labas kung ano mangyayari. Ngayong hindi nga pinansyin itong order na ito kahapon Sunday. Ngayon, Lunes, siguradong may mga mangyayari sigurong mga aksyon o kung anumang process mula sa City Hall. Yun ang abangan natin ngayon. Pero as of the moment, ay wala pa rin order na ibinababa sa pamalang lungsod naman ng Taguig o sa City Hall ng Taguig kung ano na yung magiging susunod na hakbang. Pero kung makikita mo dito naman, sa kabilang parke, dito sa kalsada, So, saan ba talaga yan, Edniel? Ikwento mo nga sa amin, saan ba makikita yung Makati Park and Garden na yan? Itong harap mismo ito ng University of Makati. Ito, Jerry Anthony, ito nga sa likod ko. Yung kalye na yan, ay yan yung JP Rizal. Yan niya. Tatawid ko lang ng UMac. Ito na yung park. Malapit ba yan sa Guadalupe? Oo, pag gagamit yung Guadalupe, dire-diretso mo itong JP Rizal. Mula doon sa kanto ng Loton,
hanggang dito nga sa harap ng University of Makati ay maraming entrances or gate itong parke, pero lahat ng yon ay meron ng fences na inilagay ng Taguig City Government, pero sinasabi nga nila ay hindi naman pinadlock itong mga nasa loob na pwede namang lumabas. Kaya lang, kung bakit ayaw nila lumabas, hindi na sila ulit makababalik sa loob. Ayun. Mga ilan yung nasa loob? Ilan yung nasa loob? Medyo marami rin ito eh. May mga security personnel ito, may mga hawak na patuta yung iba. Tapos yung iba naman parang mga, ang tingin natin, tansya natin dito, para more than 10 din ito eh. Anthony and Jerry. Talagang sila yung mga nakaposte raw dito talaga. Talagang naka-assign sila dito, even before the standoff. Yun ang binabati sila sa atin kanina. So pwede rin naman silang maglabas-masok pa ba? O paglabas nila hindi na sila makakapasok? Oo, hindi na sila makakapasok. Yan ang binabanggit ng Taguig personnel na hindi naman nila pinapahintulutan itong mga ito o hindi nila pinipigilan rather itong mga ito na lumabas siya kahit nakapadlock, pero hindi na sila pwedeng makapasok. Dahil kanil din na yung closure notice kahapon araw ng Sunday, ay araw ng Lunes, hindi lang natin alam kung ano pa yung magiging aksyon ng City Hall. Nag-aantay pa rin daw itong mga tauhan na nandito. Buka ba ng GP Rizal na sakop nitong parke, Jared Anthony, kagaya nakita nyo kanina, puro na tauhan ng business o ng public order and safety at kapulisan ng City of Taguig. So binabawalan na nilang may pumasok pa dyan. Kaya sila kaya nandyan. Ikaw ba, maski ba ikaw, hindi ka pwedeng pumasok? Para mo kanina, actually pwede naman. Kaya nakausap ko rin sa kanila yung iba sa loob. Pero yun lang, ayaw rin magsalita rin nasa loob. Siguro yung city officials or personnel ng Makati, yun na, bawal na nilang pwede, itong loob. Kung hindi sila lalabas dyan, pwede naman silang hatdan ng pagkain. Oo, kagabi nga actually, Jared at Ribuli tabanggit nyo, isang barangay chairman na nakasasakop dito ay nagatid pala rito ng pagkain. So may mga pagkain. Kanina nga naabutan natin sila nag-almusal, may mga videos tayo dyan. Nagdano rin sila, may mga pulong-pulong din sila sa loob. Yun nga lang talaga sila magpa-interview yung mga nasa loob. Maganda pala. Hindi sila kinulong. Eto, nakikita ko ngayon itong video. Maganda pala yung loob, ano? Parang linear park kasi by the river eh. Katabi niya pa si the river. So may mga park talaga dyan. May park talaga. May standby talaga dyan. Yung mga residente, pwedeng magpalipas ng oras. Yung mga may mga pasimano dyan, pwedeng umupo. Pwedeng umupo, tapos pwedeng mag-date. Pwede ba mag-date dyan? Ay, may gazebo pa. Yung mga usual na pwede siguro sa parke. Pero at pinabagit pa Jared Anthony ng mga tauhan ng Taguig Public Order and Safety. Bukod dito sa mga gate na may fences, gaya ng kinapapayuhan natin ngayon, ay mga secret lagusan pa pala itong parke na nakakalam syempre yung mga lokal dito, yung mga residente, hence nakapapasok siguro yung ilang kagaya ng pagkain or yung mga ilan pang mga sympathizer siguro ng mga yon. Pero ayun nga, yun ang binabanggit na hindi naman sila bawal lumabas, pero definitely bawal na pumasok yung tauhan ang kapilang City Hall. Jared Anthony. Okay. Thank you, Edniel. Right pa rin mula rito sa Makati Park and Garden sa lungsod ng Taguig na ngayon, West Rembo, Makati Park sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Morosa, tuloy sa pagbabalik sa tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tingnan natin kung hanggang saan aabot yung so yan ay from kapag galing ka ng Guadalupe, baba ka ng JP Rizal, papunta ka ng C5, madadaanan mo. Madadaanan, gano'n. Pag umikot ng gano'n, yung sinasabi niya papuntang Loton. Yung narinig niyo pong Loton, hindi sa Maynila yun. Ibang Loton yun. Ibang Loton po yun. Si Ma'am Yolanda Jones, siya daw pala nandyan sa Melbourne, Australia. At nakatutok. 24 oras. Yun. Si Director Dennis Ayag ay bumabati sa mga kababaihan. Talagang mga kababaihan binati mo, Director, ha? Ng Happy Women's Month. Women's Month. Women's Month pala ngayon. Women's Month. At magandang umaga rin kay Kuyang John De Leon ng Phil Rice. Minsan nga ikausapin natin tong Phil Rice, kumbachero. Dahil kailangan natin ngayon ng mga variety ng palay na hindi masyado matakaw sa tubig. Yun talaga. Kailangan natin yan. Meron na ba kayo na-inventong ganong klase ng palay? Ayan. Kuya Mel Magno, magandang morning. Kilala mo rin pala si Kong Mujib Hataman, ha? May kanta yan eh. May kanta yan si Hataman eh. Hataman, ingatan ang inyong Hataman.
Magandang morning. At si Kuyang Melvin Matibag. Oy, Kuya Melvin, Attorney Melvin Matibag. Attorney Melvin Matibag, happy birthday. Birthday mo pala ngayon? Pambira, hindi ka tahimik ka, ha? Bigyan naman dyan sa San Pedro, magpakain kayo ng putong binyang dyan. At Kuyang Ricky Alipio sa Alaminos, Pangasinan, magandang morning! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Oy, Kuyang Yusek Jerome Oliveros, Kapopoy. 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes sa 4 ng Marso 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 7 taong gulang na batang babae ginahasa bago pinatay at isinako pa sa Quezon. Anak nabuntis ng sariling ama matapos gahasain sa Cavite. 2 rapist. Aba, ano ba yung mga balita natin? 2 rapist ng 2 minor de edad arestado sa magkahiwalay na lugar sa Metro Manila. Showbiz industry nagluluksa sa pagpanaw ng multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Presyo ng bigas bababa sa 48 kada kilo ngayong buwan sa kabila ng El Nino. Presyo ng Gigi galunggong bumaba rin ng 50 kada kilo. 7 senador ayaw sumayaw ng cha-cha. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:11 ang ating oras. Balita. 7:16 ang ating oras. Eto na, kumbatsero, nasa linya na natin si Senator Cynthia Villar. Senator Cynthia, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Oo, magandang umaga Jerry at Tunying at magandang umaga din sa ating tagapakinig. Opo. Kumusta po kayo, Senator Cynthia? Mabuti. Maraming trabaho. Kaya pala ayaw nyo mag-cha-cha eh. Wala kayong time sa cha-cha, Senator? Hindi naman, parang hindi ko lang ma-imagine na yung mga economic provision na yun ay that important na pasawan na namin yung Public Service Act at hindi lang ini-implement. So, yun ang pinaka-importante doon. The rest, hindi naman, maliliit lang na ang epekto nun sa ekonomiya, hindi naman importante and we can do it by legislation. Kaya, parang I find there's no reason for cha-cha. Opo. Ang naging impression po kasi sa publiko nung magpahayag si Senate President Mig Zubiri, lahat kayong mga senador ay nagkakaisa nung mag-commit siya kay Pangulong BBM na isusulong ang pagbabago sa konstitusyon at doon lang nakasentro sa economic provision, Senator. Oh. Pero miski sino tanongin nyo, yung economic provision na yun ay na-solve na namin yun yung Public Service Act para sa public service at saka yung dalawa, yung education and yung media, maliit lang effect nun sa economy, magagawa namin yun through legislation.
Hindi ho dahil sa natatakot kayo na pag nagsimula na ng talakayan sa Chacha, pati mga political provisions mapakialaman, Senator? Talagang isa rin yun na pag binuksan mo Constitution, wala na makakapigil doon. Ano po bang ayaw nyo sa paglilikot sa political provision? Ano tingin yung gagalawin nila? Tatanggalin nila Senado, magiging parliamentary form na ang boboto na lang sa ating Prime Minister ay mga congressman. Wala na yung direct voting sa President, which I think the people of the Philippines wouldn't want. So hindi pala kayo nagtitiwala sa pagkilos na ito? As in, duda kayo sa pagkilos na ito na economic provisions lang ang gagalawin? Kasi dun sa kanilang ipinal sa Congress, sa Chacha, nakalagay doon voting as one. That means ang boto namin is just like one congressman. Hindi tayo bicameral system. Medyo bakit ganon, di ba? Pero meron pong deklarasyon ng House of Representatives na kung ano po ang ipapasa ng Senado tungkol dito sa economic provisions lamang ay ia-adapt nila in toto. Naniniwala ka ba doon? Hindi, kayo po tinatanong namin. Nag-file sila ng separate bill di yun na ipapasa nila. Di ba? Opo. So, hindi kayo naniniwala. Ako tinanong nyo. So, just for the record, hindi kayo naniniwala na i-adapt lang ng House ang Senate version nito in toto. Iba ang version na ipinail nila Pero dun sa economic provisions mismo, tutol din kayo doon, Senator, na baguhin pa yung mga economic provisions? And madami na rin ako na-interview yung Public Service Act, pinasanan namin yung implementation na lang yun. So ano i-revise sa public service? And then yung ating education at saka media, kaya naman namin gawin yun sa legislation. Opo. Mabuti ho nagsalita kayong ganyan, Senator, dahil yun nga, ulitin ko, yung impression ho sa publiko na nalilikha, basta't economic provisions lang ang gagalawin, walang problema yan sa Senado, gaya na ng naging commitment ni Senate President. Siya po ba'y, malinaw po ba yung posisyon ninyo yan sa liderato ng Senado? Malinaw naman, marami kami. Ilan po kayo, Senator? Enough to stop the bill. Ang kailangan ho yata yan para hindi 18 votes. 18 votes. 18 votes So para makapasa. Only 7. Apa? Oh, you need only 7. And you have numbers po? I think so. Bukod po sa inyo, Senator, sino pang sa tingin nyo ganyan? Huwag mo na akong tanongin, baka ayaw nilang mapahamak. Mapapahamak po ba, Senator, kapag nagsalita ng pagkontra sa Chacha? Tanungin nyo sila individually para I don't want to preempt them. Pero nagkausap-usap na po kayo? I think we have the enough votes. I think. Opo. But do you have enough vote to oust the sitting Senate President? Iba namang istorya. You ask them. Hindi naman ako. I'm not after ousting the Senate President. I'm just dito sa issue, diba? Pero yung pong na-commit po ni Senate President Mig Zubiri ang Senado para po magpasa nitong Chacha na I think economic hindi provision. naman niya kinomit. Sinabi niya he will try his best. In other words, ang pinag-uusapan po kasi ngayon ay kung isasabay ang plebisito sa May elections o bago mag-election. Hindi pala pwedeng kinorekt yan kasi sinabi ng COMELEC before na hindi nila kaya na magplebisito before the 2025 election kasi busy sila for the 2025 election kasi dalawang election, one for the local election plus yung senator at saka congressman. And then, by December, may naka-schedule na, barangay election. So,
So, 2 elections sa 2025. Parang doon pa lang, hirap na sila. Kaya sinabi nila na parang hindi nila kaya mag-plebiscito before the 2025. Parang ang 2025 nila, very busy sila. Pero syempre, pag sinabi ng presidente mag-plebiscite, gagawin nila lahat. Pero on their own, na nakausap po sila, parang hirap sila talaga. Opo. Pero kayo po, Senator Cynthia, at ang anim pa ninyong, sa tingin ninyo, kaparehas ninyo ng posisyon, hindi na ho mababago ang posisyon ninyo, Senator? Kasi issue yan, di ba? O gusto nyo ba ang parliamentary form of government? Isang issue yon. Gusto nyo ba economic provision na kaya namang gamutin ng legislation? Ako issue lang, hindi naman ako, nothing personal. Kung ligawan po kayo ng presidente tungkol dito sa Chacha economic provision only. Mahirap ipangako yun eh. Mahirap pala kayo Tingin ko ligawan. mahirap ipangako yun. Desidido ang House of Representatives. Opo. Okay. Kanina po natanong ko yung tungkol sa issue ng Senate presidency. Meron po kasing kinumpirma naman to ni Senator Mig Zubiri na meron po talagang efforts to replace him. Kayo po ba, Senator Villar, since isa po ang pangalan ninyo ang laging lumulutang as possible replacement, buhay pa po ba yung effort na iyon up to now? Hindi. Sinabi ko yung kay Mix, hindi man ako interesado eh. Oo. And they wouldn't like me because I don't like Chacha. Ganon o yan. So dahil sa posisyon ninyo, kayo'y naniniwalang hindi kayo magiging Senate President. Dahil sa kayo'y anti-Chacha. That is a useless endeavor. Opo. Okay. May isang tanong lang po kami but hindi po related sa Chacha. Ito pong may kinalaman sa pagbebenta po ng bigas ng NFA, ng NFA na ng bigas na hindi pa naman sira pero sabi nila ay malapit nang mag-deteriorate at aging na sa mga pili pong mga rice traders sa paluging presyo at 25 pesos per kilo. As the chairperson of Senate Committee on Agriculture, meron po ba kayong gagawin doon? Mag-i-investigate kami kasi meron nag-complain. Oo. So we're scheduling our investigation. Kasi from my belief, kasi ako at 12 years na akong chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food. Yung po ang NFA, may subsidy yan na 9 billion pesos a year para bumili ng bigas sa mga local farmers para tulungan din ng mga local farmers na may bibili sa kanila ng bigas palay, and at the same ng palay and at the same time yung mga nangangailangan, yung victim of disaster, yung mga local government na maraming mahihirap silang kababayan na gusto na lang tulungan na magkaroon ng murang bigas, doon sa NFA bibili. Hindi yan ipagbibili sa trader. Hindi natin yan isasubsidize kung ipagbibili lang yan sa trader. That's wrong. Oo. Hindi ba yung rice tarification law, sinulat ko yon dahil na-prove na noong 2018 nagmamahal ang bigas when the NFA has exclusive power to import rice. Hindi nila ginagamit yung power na yon para pababain ng bigas kundi sumasama sila sa cartel ng rice trader. So tinanggal namin yung kanilang power to import, niliberalize namin ang importation of rice with tariff. At ang promise, ang kinommitment nila sa akin, sabi ko ipapasa ko yan kung lahat ng proceeds ng tariff ibibigay nyo sa small farmer. Para at the same time na nag-i-import tayo, ginagawa rin natin competitive ang ating mga farmers para in the future, wala nang importation. We are sufficient in rice. Kaya kinreate ko po yung rice competitiveness. Rice tarification law, pinasa ko, pero doon nakapaloob yung rice competitiveness enhancement fund na 10 billion a year para sa mechanization, sa inbred seed production, at saka sa loans to small farmers
at saka training to small farmers. Opo. Yun po. Kasi sabi nila sa akin, 12 billion daw makukolekte nila. So, inilagay ko po doon ng 10 billion. Opo. Then afterward, nakakolekta ng 20 billion. Nagsulat pa uli ako na isang batas na giving financial assistance to rice farmers owning 2 hectares and below, 5,000 a year, for a total of 1.6 million small farmers. So that is around 8 billion. So ako, talagang inilipat ko sa small farmer ang proceeds ng tariff on rice. Opo. Pinatatanggal nga nila sa akin ng NFA eh. Sabi ko, hindi ko kayang tanggalin yan kasi 4,000 empleyado, di araw-araw naka-online ako, nawalan sila ng trabaho. Opo. So after the passage of the law, nag-offer sila ng early retirement sa NFA, ang DOF, at sabi nila nag-retire ang kalahati ng empleyado ng NFA because of that early retirement. Opo. So yun po ang naging sagot namin. Talaga may problema po talaga sa NFA ever since. Ever since. At Tama kaya kayo doon. Babantayan niyan kasi kung ano-ano ginagawa niyan, miski bawal, yun ang ginagawa. Hindi nila isa puso na naandun sila, sinasubsidize sila ng gobyerno para tulungan ang mahihirap at yung mga victim ng disaster. Senator, tama po na mag-imbestiga kayo dahil eto nabanggit ninyo yung rice tariffication. Yan po ang ginagamit ng sinasabi nilang dahilan kung bakit kailangan nilang ibenta sa traders yung malapit na, yung aging stocks at hindi nila ibenta. Ang suggestion nga ho namin bakit hindi ibenta sa kadiwa o para maibenta ng mura? Hindi, ako lang personally, diba nagkaroon ng malaking disaster sa Mindanao. Bumibili ako through DSWD ng rice, hindi nakabili. Dahil wala daw stock. Hindi nakabili, wala daw stock. Ayun, tingnan nyo na. Ngayon, ibebenta mo sa trader. Tama ba yun? Ayun. In other words, sa madaling salita at kabisado nyo nga yan, ito po ba, Senator, ay kaya nyo sabihin na anomalous transaction? I think so. Wala yan sa provisional law na sila magbebenta sa trader. They were meant to sell it to mga LGU, mga government official na katulad ko na meron kaming assistance to indigent families na makabili ng rice sa kanila para maipamigay namin sa mga taong tinamaan ng mga disaster. Takot-takot ang tinamaan ng disaster sa Mindanao at sa ibang lugar ng Pilipinas. Doon pa lang, hirap na silang mag-provide. Hindi nga ako nakabili sa kanila. Bumili ako ng ibang bagay para i-send sa Mindanao. Opo. Mukhang yung anomalous transaction na yan ay nangyayari na for the past several years, Senator. Sabi nga nung nakausap nating si Administrator, yung mga nakakaraan daw ay nasa 3 to 4 million bags ang taon-taon ang naibebenta sa mga rice traders ng NFA. Dito nga lang huli, kung kailan yung... Binigay natin yung 9 billion subsidy para ibigay nila sa trader. My goodness, what an interpretation. Yun. Sige po, Senator. At kailan po kayo susubaybayan po namin yung investigation ninyo. Inaayos lang namin yung papeles ng mga witnesses. Opo. Okay. Salamat po, Senator. Maraming salamat. Magandang morning. Good morning. Senator Cynthia Villar, Chairman ng Senate Committee on Agriculture. Anti-chacha. Mukhang mahihirapan silang hilutin si Senator Cynthia. Tinan mo naman, pati yung sinabi natin kung siya ba liligawan ng presidente, hindi siya makapag-commit no? Kaya nga Nako, mukhang mabigatan Senate to. President Migs. Buong akala namin smooth sailing dyan ang chacha basta't economic provisions, hindi pala. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:33. Balita. 7:37. Tuloy ang mga pangunahing balita. Patay na at walang saplot pang ibaba ng matagpuan ng isang 7 taong gulang na batang babae na isinilid pa sa sako bago itinapon sa isang masukal na lugar sa barangay Tagbakin at Timonan, Quezon. Kaagad namang naaresto ang suspect na si Peter Auriada, 20 anyos, kasamang isang 9 taong gulang na batang lalaki na kalaro ng biktima.
Nagpanggap ang suspect bilang concerned citizen at nagtungo sa pulisya para ipaalam ang natagpuan daw niyang bangkay na nakasilid sa sako para makaiwas sa krimen. Ngunit sa backtracking ng pulisya at sa nakuhang CCTV footage, yan ang matindi, mismo. Yan ang matindi, pati sa Atimunan. Pati doon sa malalayong lugar may mga CCTV yun ang na. maganda. Yun ang maganda, no? Magaling niyang ganyang class, baka nire-require na yan ng local dapat government. Dapat talaga damihan na itong mga CCTV na ito sa mga kabahayan. Sa backtracking ng pulisya sa kuha ng CCTV, nakita na magkasama sina Auriada at ang biktima habang naglalakad sa isang lugar bago natagpuan ang bangkay ng bata. Arestado ang isang tatay matapos itong gahasain at mabuntis ang sariling anak. Nako po. Sa Alfonso, Cavite. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Vic Kabatingan ng PNP Calabarzon, nabigla siya sa revelation ng biktima na ang tatay nito ang nakabuntis sa kanya matapos siyang gahasain. Natuklasan lang ang krimen na ginawa ng suspect nang mag-post sa social media ang biktima ng larawan ng baril at granada na ginagamit daw ng kanyang tatay sa pananakot sa kanya kapag inaabuso. Sinabi ni Kabatingan na ipinalaglag ng biktima ang nasa sinapupunan nito sa utos na rin ng kanyang mga magulang. 7:39 ang ating oras. Arestado ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na lugar dito sa Metro Manila matapos molestyahin ang dalawang biktima na kapwa menor de edad. Kinilalang isa sa suspect na si alias Eugene, 38 anyos, na hinuli sa barangay Western Bikutan, Taguig. Inakusahan siya ng 8 taong gulang na batang babae na nang rape sa kanya habang nasa loob ng bahay. Ang suspect ay boyfriend umano ng kanyang madrasta. Samantala, kulong din sa Quezon City ang isang 32 anyos na garbage collector matapos ireklamo ng lola na gumahasa sa 5 taong gulang niyang apo nang utusan itong bumili ng tinapay. Umanaw na ang multi-awarded actress na si Jacqueline Jose sa edad na 59. Kinumpirma ng kaibigan ni Jose na si Senator Jingo Estrada at ng management niyang PPL Entertainment Incorporated ang pagpanaw ng veteranang aktres. Sa inisyal na impormasyon, natagpuang wala ng buhay si Jose sa kanyang bahay sa Quezon City. Bagamat wala pang detalye kung ano ang dahilan, hindi umano sumasagot sa mga mensahe at tawag ng kanyang mga kaanak ang aktres, kaya bumisita sila sa bahay nito. Nagsimula ang karera ni Jose na Mary Jane Guk sa tunay na buhay noong 1980s at ang kauna-unahang Pinoy na nanalong Best Actress sa prestiyosong Cannes Film Festival. Inaasahang bababa sa 48 pesos per kilo ang bigas sa mga lokal na pamilihan ngayong buwan sa kabila ng epekto ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Sinag Chairman Rosendo So na lalaki pa ang aning palay sa bansa simula sa Marso 15. Tiniyak nito na bagamat halos 1 bilyong piso na ang pinsala sa agrikultura ng El Nino, hindi naman napuruhan ang rice-producing provinces habang hindi pa kailangang magdeklara ng state of calamity sa bansa dahil sa tagtuyot. Kasendong. So far, hindi pa gano'n ka problema, no? Dahil nakita natin na yung area naman na rice area na sinasabi natin malawak pa rin and hindi pa apektado dun sa report, no? Yung report kasi is nakita natin yung kakulangan Mindoro area and Southern Visaya. Ito is maliit lang dun sa total rice area. Si Kasendong ng Sinag. Bumaba na sa 50 pesos ang kada kilo ng galunggong ngayong peak ng fishing season. Ayon kay BIFAR spokesperson Nazario Briguera, dumami na ang lokal na supply ng galunggong nang magtapos ang closed fishing season noong Pebrero. Pero inaasahan tataas ang presyo ng isda sa Semana Santa dahil iwas karne ang mga Katoliko. Pagkatapos naman anya nito ay magbabalik normal na ang presyuhan dahil sapat ang supply ng isda sa Pilipinas. Susunod! Dito po! Sino itong aktres na tumatanda ng dalaga? Hindi raw makapag-asawa. Alam nyo kung bakit? Bakit?
Dahil daw sa mga pakialamerang magulang. Naku po. Baka naman 50 anyos na yan nakikialam pa yung magulang. Baby pa raw yung kanilang anak. Bebe. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:43. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:46. Sinaksak ng isang kuya ang kanyang nakababatang babaeng kapatid matapos siyang batuhin ng speaker habang natutulog sa barangay Amaya sa Istan sa Cavite. Ano ba yung magkapatid na ere? Agad na naitakbo sa ospital ang biktima na si Marvic Anad Pinos, ngunit hindi na ito umabot at idineklarang dead on arrival. Batay sa investigasyon ng Tanza Police, alas 11:30 ng gabi habang natutulog ang suspect na si alias Marv ng, tinan mo na, magkapangalan pa pala, Marvic tsaka si Marv. At habang natutulog itong si Kuya Marv nang bigla itong batuhin ng kanyang nakababatang kapatid na babae gamit ang isang speaker. Nagsigawan pa umano ang dalawa bago dumampot ng patalim ang kuya at sasaksak ang nakababata nitong kapatid na nagtamo ng 8 tama ng saksak sa katawan na siyang ikinamatay nito. Pansamantalang isinara ng MMDA ang northbound lane ng Carino Avenue mula Osmeña Highway hanggang Pedro Hill Street kahapon na umaga dahil sa nag-leak na hydrochloric acid mula sa isang tanker. Ayon sa driver na si Dominador Evangelista, kargado ng 3,000 liters ng hydrochloric acid ang tanker nang masira ang chassis nito habang bumibiyahe sila mula Laguna patungong Bulacan. Ayon kay Senior Inspector Charles Bacoco ng Manila Special Rescue Force, posibleng dahil sa bilis ng truck at dinaanan nitong mga lubak sa Carino Avenue kaya nasira at nag-leak ang sasakyan. Pala yun. Kaya pala sarado dyan kahapon. Nagmotor ako, Osmeña, kakanan ako sa Quirino. Sarado raw. Yan nga pala yan. Delikado. Nag-leak na, muriatic acid. Hydrochloric acid. Yun. Umaabot sa 5.3 million pesos na halaga ng cocaine ang nabingwit ng 2 mangingisda sa karagatan ng Tandag City, Surigao del Sur. Aba, tingnan mo nga naman, hindi lang pala isda ang nabibingwit, pati cocaine. Kinilala ang mga maing isda na nag-turnover ng cocaine na sina Junji Villaber at si Pasiano Villalba. Ayon kay Brigadier General Kirby John Craft, Director ng Police Regional Office 13, nakakompress sa isang plastic ang cocaine na may timbang na 1 kilo. Binigyan naman ng cash reward at food provisions ang 2 mangingisda dahil sa kanilang ginawang pag-turnover ng illegal drugs. Umalma ang China sa naging pahayag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kaugnay sa tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Embassy, walang basihan at espekulasyon lamang ang sinasabi ni Romualdez na nakararanas ng economic coercion ang Pilipinas mula sa China. Inilarawan nito ang pahayag ni Romualdez bilang xenophobia remarks o isang anti-Chinese statement na lalo lang nagpapalala ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko. Eto na. Ihahatid sa atin ang ating birthday girl. Birthday girl or boy? Tanong natin sa kanya. Tinatanong ni Kong Doming Mariano kung natikman mo raw ba yung pinadala niyang Zambales mango. Oo. Kahit na yung medyo verde pa yung iba, ang tamis na. Ibang klase lalo talaga na yung... siguro kapag antayin mo pang mahinog ng husto, no? Ang problema ko lang Congressman Doming Mariano, tataas yata sugar ko, hindi ko mapigil ang sarili ko isang pisngi lang dapat isang pisngi lang. Ang dapat sa'yo, kumbatsero, isang pisngi lang, 1 linggo. Sobra naman parusa yung parang gusto mo na rin kunin, tumangga ko. Kaya, hindi, concern lang ako sa'yo.
Concern lang ako sa iyo. Hindi, pero nag-aagaw yung tamis at yung konting asim eh. Kapag medyo pagka verde pa no? Pero grabe nga itong manggang Sambales, iba kayo eh. Ano ba? Hindi fake yun ha. Hindi fake. Hindi yun yung mga manggang dinala lang dun sa Sambales at dun ibinebenta. Ito totoong kaya thank you Kong Doming sa iyong pinatikim kay Kong Bachero na pati yung akin gustong tirahin. Ay, kuyang Eric Dimac Kulangan. Kumusta ba si General Eli Cruz at ang mga miyembro ng STARS, Strong Tiger Alliance of Riders, at kay Caselo Lagmay. Caselo, di ba isang pisngi lang dapat sa mangga? Sa isang araw. Sa isang linggo? Di ba? Delikado yan. Ang taas. Maniwala ka, ang taas sa sugar ng mangga. Bira. Ombudsman Samuel Martires, Uncle Sam, magandang morning. Sino ba yung actress na ito na piling teenager pa dahil hindi makapag-asawa dahil pinipigilan pa ng mga magulang? Tinatanong ni Kuya Adrian Bersamin, nakatutok sila sa Malacanang. Kuya Adrian, sino ba yan? Sino ba yung gano'n ba kabata yan? Oy, Mayor Junjun Inares, Happy birthday, Mayor Junjun! Wala bang handaan dyan sa Antipolo? Masarap dyan sa Antipolo, mangga, saka yung inangit. Ayun, yung suman. Magka-partner. Sarap. At ang mga dating tauhan daw nila ni FBR na sina Arnold Gulyoso, Tonton at si Dante Malilin na matagal na driver ni FBR. Yan. Ay bang bigat kada kayo amin na po. Again kayo. Gising na. Basta saba-saba. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Happy birthday, Morley! Thank you very much. Wala ba tayo dyan? Meron naman. Meron naman, pero kindatan na lang. Anyway, nakakaloka sa super mega nakakabaliw nga itong aktresa na ito na naging jowa ng isang actor dahil ang mga magulang pala nito ang tunay na dahilan kung bakit hindi makapag-asawa ang nasabing dalaga. Ay kakaiba daw ang ugali ng mga magulang na kung saan pinakikialaman lahat, pati desisyon ng anak at pati na yung magiging jowa. Pero bago natin ituloy-ituloy ang ating kwento, tayo ay labis na nangungulila at nakikidalamhati na pagyaon ni Jacqueline Jose na 59 years old na ngayon. Well, walang buhay na natagpuan nga si Jacqueline Jose sa kanyang bahay sa Loyola Grand Villas. Actually, napakabata niya dahil ipinanganak siya noong October 21, 1964 dyan sa Angeles, Pampanga. Marami ng acting award ang nakuha nitong si Jacqueline Jose. At ang isa sa pinakamaganda ay ang kanyang Ma Rosa na naging Best Actress sa Cannes Film Festival noong 2016. Marami na siyang International Film Festival na sinalihan at marami na siyang acting award. Maging dito sa PAMAS, Gawad Urian, Star City sasabihin ko. Ay daming award niyan talaga. Sobrang galing kasi niyan eh. Napakahusay niya na umarte dito sa pelikulang Itanong Mo sa Buwan, Macho Dancer, Sarong Banggi at marami pang iba. Nakakalungkot lang isipin na maagang sumakabilang buhay ang isang magaling na aktres. Pero sabi ko nga, paulit-ulit natin sinasabi na ang kamatayan ay parang magnanakaw lang. Dumarating sa atin ang hindi natin namamalayan. Kahit anong sarado ng bahay, kapag dumating ang magnanakaw, darating at makakapagnakaw yan. Kaya dapat gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa dahil iyon lang ang susi para tayo makasama sa magandang kaharian. Anyway, ito na nga ang nakakaloka sa super mega nakababaliw.
itong si actress na to ay mabait naman at masunurin sa kanyang mga magulang. Kaya yun lang, yung mga magulang niya, ang daming pakialam. Pagbutihan mo, birthday boy and girl, Morley, dahil nakikinig sa'yo si Mayor Wes Gatchalian. Ay, mahal ko yan si Mayor Wes Gatchalian. Mayor Wes, mahal na mahal ko yan, pero parang hindi niya ako mahal, no? Mahal ka rin daw niya. Mahal ka niya. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawalan. Hindi rin magkakaroon. Oy, birthday din pala ni Dang, ni Ate Dang Peralta. Dang, happy birthday. Bahala na sa'yo si Big Time Bernard. Ayan. At happy birthday din kay SBMA Board of Director Kenneth Rementilla. Kenneth, happy birthday. At gayon din kay Carmen Solis Carlos. Ayan. Sino yan? Sino yung hindi makapag-asawa na yan? At ilang taon na ba yan? Bago yan. Thank you so much sa lahat ng mga kapitbahay namin dito sa Tondo. Dahil magluluto ako ng miswa, ipakakain ko sa mga bata. Ayan. Miswa galing sa ating kaibigan na si Mr. Anson Ang. Thank you so much. Ilang taon na ba yan? Ilang taon na yan? Ang alin? Yung actress na hindi makapag-asawa. Ay ba, mga 40 na siguro. Po 40 na. Ganun ba? Oo. Ganun ba? Parang dito sa picture hindi naman. Kasi matagal si ano At sasabihin ko sana yung aktor para magpo-40 na yan. Ganun ba? Maganda parang mid-30s. 33 lang. 33. 1990 daw pinanganak eh. May 4. Ay, nako. Alam mo, yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkahiwalay sila nung mamang Pogi. Yung pagiging pakialamera ng nanay at tatay. Ayun. Yun ang rason talaga na tunay na dahilan na dapat sana. Pero maganda pala siya, ay handa na siyang pakasalan ng mamang Pogi na ano na yun. Artista rin? Artista! Yung mamang ano na yun, pakakasalan siya. Kaya lang, magulang niya pakialamera. Ayan. Hoy! Sa lahat ng mga bumati, hoy! Sa lahat ng willing magpadala ng GCash dyan. Lalo na yung dalawang mama dyan. Ano number? Thank you so much. Ano daw GCash number? Sabihin ko ba? Nasa sa iyo yun. Gusto mong ulanin niyang GCash mo at tulad nung namisan hindi ayaw pumasok eh. Punong-puno na pala. Pero ngayon papasok sa id kasi. Yan ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Babu! Hi! Nako, pabago-bago ang panahon natin at umiinit na. Baka may mga kailangan kayong baguhin sa inyong mga bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. May birthday pala nung bunso ni Kuya Romel Sitin, happy birthday sa bunso. Sa bunso ni Kuya Romel Sitin. Ang tinutukoy natin si yung kanyang prinsesa. Isa-isa lang naman to happy birthday Ineng. At magandang umaga rin po sa mga taga Cherry Tigo dahil nakatutok sila sa atin araw-araw. 24 oras. Baka naman gusto nyong masubukan ang Cherry Tigo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama ng pamilya at barkada. Fuel efficient at 6.6 sa features na swak sa katulad mong naghanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. Diba? Suabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman, kung gusto mong masubukan ng all-new Cherry Tigo 5X Pro Hybrid, bumisita sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman i-check out ang kanilang website cherryauto.ph. Ang tanong sa ating 2,000 sa 2x2 na hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik. Pero ang bumalik na kumbatsero, yung photo contest ng Pagcor. Ayan, nga pala. Balik na ho yan.
Kaya yung mga gustong-gustong pumitik dyan, yung mga mamimitik ang dyan. dami yan. Oo. Kahit na hindi ka pa... Mga maniniyot, yung mga maniniyot. Kahit na hindi ka pa professional. Tama-tama, pwede kayong sumali dito sa Pagcor Photo Contest na ang tema ay Harvest Time. Ayun, pasok ho dyan kahit na yung mga anak ninyo, 16 anyos pataas. Ayan. Pwede na hong mag-submit ng kanilang entry. Basta yung kuhang picture ay kailangan kuha mula August 1 last year hanggang sa July 31, 2024. Sabi ni Pagcor Chairman Altenco, 2.23 million ang kanilang total cash prize ngayon. Kaya ano pa hinihintay nyo? Salin na! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Dribble off those Bobby Brooks, let me